Gusto ko pong i-take yung opportunity na ito na makapakinig kayo ng isang patotoo ng kabataan na kasama natin sa iglesia, kung paano nangusap ang Panginoon sa kanya. Tinatawagan ko si Aljon. So hindi po ako magtuturo, magte-testify po ako. Pero sinulat ko to para hindi ko na makalimutan. Ah, mag magandang umaga po sa ating lahat. Gusto ko lang sana i-share yung ah, kakaibang experience na nangyari sa akin. Kakaibang experience na nangyari sa akin last Tuesday ng umaga, bandang 6 ng umaga. Naka-experience po ako ng una po na naginip ako. Tapos nagkaroon ng pangitain, vision sa akin ni Lord. So bago po yun, nung last Saturday, nakausap ko si Xavier. Sabi sa akin ni Xavier, Aljan, meron ka bang gift sa vision? Sabi ko, wala eh. Bakit? Kasi ako meron eh. Sabi sa akin, kasi ako meron eh. Sabi ko, ayos ah. Sabi sa akin, pero ipag-pray mo na rin, baka sakaling meron kang gift sa vision. Sabi ko, okay. Isang gabi, nag-pray ako, humingi ako ng vision kay Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo akong vision. Tapos nung last Tuesday ng umaga, una po na naginip ako. Yung panaginip ko, hindi ko maintindihan. Ito po ang eksaktong panaginip ko. Mababa lang yung kisame, sa gitna, merong malaking bato, may mga tao, tapos may mga tao. Ang tubig po hanggang dito, madilim. So, hindi ko maintindihan ba't ganun. Tapos nakakita po ako ng ilan na nabulok yung katawan. So, natakot ako. Nabulok yung katawan nila, tapos namatay sila. Tapos yung mga magulang nila biglang umiyak. So, nagising ako. Sabi ko sa sarili ko, nakakatakot yung panaginip ko ah. So, ang ginawa ko, pumikit ako. Dahil nakakatakot yung panaginip ko, hindi po ako natulog. Pumikit lang ako. Pagkapikit ko, nagkaroon ng vision sa akin ni Lord. Nakita ko yung yung ganito ko po, nangitim, tapos kumalat sa buong katawan ko. So natakot ako. Sabi ko, Lord, bakit? Bakit ako? Nagulat ako dahil nagsalita sa akin. Sabi sa akin, mamamatay ka. Takot ako. Sabi sa akin, mamamatay ka. Sabi ko, Lord, bakit? Mamamatay ka dahil sa kasalanan mo. Sabi sa akin ni Lord, lumalayo ka na sa akin. Ang hirap sabihin nito kasi puro lahat ng baho, sabihin ko eh. Meron kasi ako dalawang cell group, sinabi sa akin lahat ni Lord yung mga kasalanan ko, lahat ng pagkukulang ko. Sa cell group ko, una kila Dex, hindi ako nagtuturo. Sinabi sa akin ni Juban, Jun, ikaw naman. Sabihin ko, ikaw na lang. Susunod na lang ulit ako. So, yun. Hindi ko na naiintindihan yung cell group ko sa level 3. Hindi na rin ako nakapag-cell group talaga. Totally, wala na nung last Friday na lang ulit kami nakapag-cell group. Sabi sa akin ng Lord, ang linaw, nagbutas ka pa ng tenga. Hindi ka na nagde-devotion. Nagbutas po ako ng tenga, hindi ko alam kung ano pumasok sa isip ko. Dinamay ko pa yung dalawa. Ang linaw, sabi sa akin, nagbutas ka ng tenga, dinamay mo pa yung dalawa. So hindi ako nakapagsalita. Imbis na mag-aral ako ng ituturo ko sa SOL, ang ginawa ko, nag-Dota ako ng 5 hours. Puro Dota. So dami kong pagkukulang, hindi ako nakapagsalita. Sabi ni Lord sa akin, lumalayo ka na anak. Dami mong pagkukulang sa akin. Hindi ako nakapagsalita. Ginawa ko, nag-repent ako. Sabi ko, Lord, sorry sa lahat ng nagawa kong pagkakasala sa'yo. Nagsisi ako, para akong bata, paulit-ulit, Lord, sorry, patawarin mo na ako. Hanggang sinabi niya sa akin, oo, pinapatawad na kita. Hindi ka na mamamatay. So, nung pagkasabing yun, tuwang-tuwa ako. Tinanong ko kay Lord, sabi ko, Lord, bakit kailangan mangyari yung skin disease? Bakit kailangan pang mangyari to eh? Ngayon ka nga lalo nilang mas kailangan, di ba?
Sabi sa akin ni Lord, hindi ako nagkulang sa paalala. Hindi ako nagkulang sa binigay na warning. Iba, ginagawang katatawan lang. Naalala mo, Dex, sinabi sa akin last Sunday. Nabasa mo sa Facebook na yung iba, pag nagkatotoo daw yung skin disease, magiging parang zombie lang tayo. So, ginagawa lang nilang katatawanan. So, natahimik ulit ako. Sinabi ko, Lord, protektahan mo yung pamilya ko, yung kamag-anak ko, lahat ng pamilya nila. Protektahan mo yung mga ka-cell group ko, lahat ng pamilya nila, lahat ng nag-church. Protektahan mo pamilya nila. Higit sa lahat, protektahan mo yung mga tapat mong lingkod. Alam niyo na po kung sino kayo. Sabi ko, Lord, maganap na kung ano yung kalooban mo. Niligtas lang yung sarili. No? Joke lang. Sabi ko, Lord, thank you sa mga pinakita mo sa akin. Pero bakit ako? Sabi ko, Lord, bakit ako? Sa akin mo pinakita, bakit hindi lang kay Pastora Joy? Bakit hindi kay Pastorino o kay Pastora Sara? Sila yung malalalim eh. Bakit ako na nagkulang at nangihina? Sa akin mo pa rin pinakita. Sabi alam niyo hanggang ngayon hindi ko ma-explain kung ano eksaktong sinabi sa akin ni Lord. Pero malinaw na sinabi niya sa akin na ginamit kita, sa'yo ko pinakita na lingkod kong nangihina para ipakita sa lahat kung gaano ako makapangyarihan. Ginamit kitang lingkod kong nangihina para palakasin yung nangihina. Alina pong sinabi sa akin nun. So, hindi po ulit ako nakapagsalita. So, sabi ko, Lord, kailan ba mangyayari to? Alinaw niya sinasabi sa akin, sabi niya, ngayong 7 a.m. Tuesday, last week. So, natakot ako. Sabi ko, Lord, ngayong 7 a.m. Oo, ngayong 7 a.m. Inulit niya. So, nagising ako, sobrang takot ko. Pagtingin ko, ang oras is 7:15. Advance ng 20 minutes. So, ang oras nun is 6:55 ng umaga. Sobrang takot ko, tumayo ako, sabi ko, Lord, nakakatakot naman to. Patuloy pa rin siya nagsasalita. Sinabi niya sa akin, tanggalin mo na yung nasa tenga mo, pati sa dalawa, sabihin mo, mag-devotion ka. So pagtayo ko, yung lamang ko po, nanginginig, sobrang takot. Hindi ako makalakad. Kaya sabi sa akin ni Lord, sabihin mo sa nanay mo at pagpe-pray ka niya. Sinabi ko at pinag-pray ako ni nanay. Tapos sabi sa akin, mag-devotion ka na. Linaw po. Sabi ko, nag-devotion ako. Yung din-devotion ko, namangha ako, kinilabutan sa nabasa ko. Nabasa ko sa Genesis 15 verse 1. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng pangitain. Narinig niyang sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot, ni mangambaman. Palasag mo ako, kita'y iingatan, at ikaw ay aking gagantimpalaan. So natulala na ako. So, hindi ko na alam kung anong nangyayari. So hanggang sa pagde-devotion ko, patuloy pa rin siya sa pagsasalita. Hanggang kinabukasan, sinabi sa akin ni nanay na, Aljon, gusto raw testify ni Pastora. Sabi ko na, ayoko. Pinukulit ako ni nanay. Sabi ni nanay, testify mo na. Sabi ko na, ayoko talaga. Pero hindi ko sinasabi kay nanay kung bakit. Hindi ko sinasabi kay nanay kasi 3 rason. Una, nahihiya ako. Pangalawa, natatakot ako na ano yung sasabihin ng tao sa akin. Pangatlo, ito po yung kahinaan ko. Kahinaan ko, marap sa tao. So, lagi lang kasi ako nasa bahay. Takot ako sa tao. So, nung paggising ko ng umaga, kinukulit pa rin ako ni nanay. Nagising po ako ng umaga ng Thursday. Nung nagpunta ako sa bakuran, naupo ako doon, sabi ko, ang aga ko nagising kasi kadalasan na 8:30 o alas 9 po ako nagigising. Pagkaupo ko, may nagsalita ulit sa akin. Ang linaw, sabi, pumanik ka, may sasabihin ako sa'yo, mag-devotion ka. So ako, tamad po ako mag-devotion, pero pag nagsalita siya, parang tinutulak yung paa ko, kaya sabi ko, papanik ako, ano kaya sasabihin na ito sa akin? Sabi ko sa sarili ko, ano kaya sasabihin sa akin? Tatakot ako eh. So nasa hagdanan pa lang ako, nakita ko yung kwarto ni nanay bukas.
Sabi ko, Lord, paano makipag-devotion? Nandun si nanay, may ginagawa. Walang nagsalita. So pumasok ako ng kwarto, naupo. Pag upo ko, sabi ni nanay, pinangaralan agad ako. Pinarangalan. In-encourage ako ni nanay na testify ko. So natulala ako, natahimik. Bumaba ako, sabi ko, Lord, yun pala yung gusto mong sabihin sa akin. So nagpray ako, sabi ko, Lord, kung ito talaga yung gusto mong gawin ko, sige, gagawin ko to para sa'yo, kahit napakahirap sa akin. So hindi na rin ako nagulat nung sinabi sa akin ni nanay na gusto ni Pastora na i-testify ko to. Kasi nung mga araw na yon, nung Tuesday din, pinakita rin sa akin yung vision na nagsasalita ako sa maraming tao. Sinasabi ko yon, pero hindi nga lang sa eksaktong lugar na ito. So lahat po ng sinasabi ko sa inyo ay puro katotohanan. Ako po yung taong hindi papansin. Takaw lang, para may papag-usapan lang. Simpleng tao lang ako. So yun, alam niyo, naniniwala ako na kung tayo lalapit kay Lord, lalapit tayo, mananalangin tayo lalapit, iwanan natin lahat ng kasalanan natin, at muling babalik sa Kanya, God will forgive us, and He will heal our land. So yun lang po.